ay kailangan sa mga batang manonood. Okay, magandang gabi. Babalik po ngayong tambayan dito sa Barangay 1206. Magandang kapag gabi pala mga katambay. O gabi na, iba na yung time slot natin ngayon nga, eh. At medyo ilang buwan din tayong nagpahinga dahil inaayos sa ating time slot at ngayon nga nasa na tayo. Nasa Friday time slot every 5:30 PM. So mga katambay, welcome, samahan niyo po kami muli. Mula ngayon, ating Friday na tayo, 5:30 to 6:30 PM at every Friday. At bagay mga katambay, ngayon, napaka-traffic, hindi dahil lang sa Friday, kundi kasi dahil election sa Monday, so marami nang nag-meeting di abase at maraming saradong kalsada. Kaya mas mahigpit yung ngayon, mas malupit yung traffic. Ang nga dito, hindi walang prior announcement. So pagdating mo, biglang kita mo sarabing kalsada, ang hirap. Lalo yung mga local candidates. Kanina, nasa ko yan, hapon pa lang sindo ko yung anak ko sa school pag pauwi namin bigla may mga saradong kalsada na walang ang mahirap kasi nito yung pagsara doon na mismo sa yung kasunda kanto na, so wala kang paghanda. Pagdating mo doon, mabubulaga ka na lang, labas ka na lang ulit. Paikot-ikot ka. Kasi tingin nila pag-aari nila yung si Waze naman hindi naman na-advise niya si Waze, so hindi niya rin alam na wala pa nagre-report at saka yun nga, Sara, sa Monday mga katambay, kahit sa Lunes lang maging matalino tayo, talinuhan natin ng konti sa sa pagboto. Yung ballpen natin sa pagsulat medyo talinuhan natin yung pagsagot sa exam. Sa Monday. Sabi nga yung nasirang Senador Miriam Defensor, Miriam Defensor Santiago, yung daw pong balota ay hindi listahan niya ng mga magnanakaw yan po listahan po ng mga pipiliin natin mamumuno para sa ating bayan. Kaya maging matalino tayo sa Lunes. Sa mga issue na gusto nating finally na magkaroon ng solusyon sa pagpili natin ng mga bagong leader ay yung issue ng corruption, particular yung smuggling, kasi napakalaki ng nawawalang pera diyan sa kaban ng bayan. Kaya nga ito inaabangan ko kung kasi sa base sa survey, mataas ang rating niya ni dating Senator Pampilo Lacson. Nung 2017 kasi nag-privilege speech siya, yung mga collector di umano ni dating Commissioner Nicanor Paeldon na-involve doon sa smuggling sa droga. Isa sa pinangalanan niya yung kasalukuyang commissioner si Bien Rubio. Sabi niya, di umano syempre allegation niya privilege speech na yun na isa sa collector ni Nick Paeldon tapos nung 2018 ay may na-entrap na isang collector naman daw o bagman naman daw ni kasalukuyang Commissioner Bien Rubio, si Alia Shonti. Nakakuha tayo ng kopya ng portion ng affidavit at ng kanyang video nung siya in-interrogate or iniimbestigahan ng NBI. Ang nagtataka lang po tayo, hindi hindi prosper yung kaso kaya. Hindi. Tsaka nagkaroon ng blackout, hindi na ilabas sa balita yan. Sabi ko nga hindi natin isasabing totoo yan. Ang sasabi natin, siguro isang pagkakataon to para linisin naman ni Commissioner Ben Rubio yung kanyang pangalan. Ano ba talaga? Totoo ba yan? Asa si Shonti? At saka bukod siguro sa paglilinis ng pangalan ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, linisin niya na rin yung niya mismo, yung buong ahensya, kasi yung smuggling operation sa Pilipinas hindi mo kayang itanggihan, kasi kahit sa ka magpunta sa Pilipinas ay makikita mo na lantaran ang smuggling. Hanggat may nakikita tayong ukay-ukay na nagtitinda, hanggat meron tayong nakikita mga peking produkto, sapatos, bags o kahit may smuggling, kasi yung mga yan lahat yan ay kontrabando, lahat yan ay mga banned importation. The fact na nakakapasok yan at ibebenta sa
sa pamilihan, ibig sabihin ay merong smuggling. Kaya nga sana, maayos yan, no? Kasi nandito tayo sa bagong Pilipinas di ba? Dapat baguhin lahat, no? Ay nakatatlong taon na pa tayo. Although maganda ako personally, tingin ko maganda naman yung yung delivery ng Administrasyon. Hindi siya perfecto, pero so far, halimbawa yung bigas lang 'di ba? Pinangako ng 20 pesos, inabot na 3 taon pero na-deliver ngayon. 20 pesos na bigas, no? Nakakatawa nga kasi yung mga kritiko, nung una sabi, asa yung 20 pesos na na per kilo na bigas. Nung na-deliver, pagkain daw ng hayop. Bulok anda pang baboy. Tsaka pasin din natin na magaling talaga din you have to give it to the Marcos administration. Yung atin lang inflation, no? Napababa ng pababa. Yung April inflation is March inflation is 1.4%. Oo, bumaba. The lowest in 5 years. No? Samantalang traditionally, kapag election period, dahil rin yan, baha ang pera, meron inflationary effect yan. Oo. So ngayon, kahit na maraming panggastos o mga disposable income ang ating consumers o mga mamamayan na control ng pamahalaan yung presyo ng mga primary commodities. At yung natin ekonomiya, isa pa rin tayo one of the strongest in Asian region. In fact, inaano nga nila na ang prediction is na tayo magiging one of the highest performers na naman sa 2025. Ilang taon na yan tayo. One of the top 3 highest performing economies in Asia. Yun dapat bigyan natin ng credit yun yung administration. Hindi naman, sabi ko hindi nga perfecto to, pero so far, 'di ba? Nakakapag-deliver. Oo. At kung mababawasan nga yung corruption tulad ng ng smuggling, actually yung ukay-ukay, yung mga peking mga produkto, hindi lang naman yan ni-smuggle sa mga puwerta natin, napakarami niyan andun yung gasolina. Nandiyan ang mga sasakyan. Sabi nga dati nating kaibigan niya sa dating deputy commissioner sa customs na lahat ng kargamentong dumadaan niya sa customs. Lahat siya may problema. Either undervalued yan or misdeclared. Pero karamihan diyan is undervalued. Lalo yung sistema sa customs niya na hanggang ngayon tutupad pa rin niya sa pamunuan ni Commissioner Benbrido Rubio yung benchmarking na kung bine-benchmark na halimbawa kung 40-footer container ka, 140,000 mabayaran mo, pasok na lahat yun. So kahit na anong laman yan, naka-fix ka ron naka-fix rate ka ron So hindi mo paano yung totoong value niyan, 'di ba? Dapat ang basya ng computation ng taxes o ng taripa yung value ng imported items, hindi yung kung gaano kalaki yung yung container na pinaglalagyan. Isa pa rin siguro yung sa issue ng corruption na sana masolusyonan yung mga infrastruktura, no? Lalo na yung 'di ba, yung nangyari sa NAIA, no? Bollard. 'Di ba? Nakakaawa yun. Awang-awa talaga ako, dulog yung puso ko doon sa tatay, yung tatay ng bata na namatay. Tapos dahil asawa niya. Oo. Sugatan yung asawa niya. Critical doon sa ospital. Hindi nga nila alam paano sabihin doon sa asawa na wala na yung anak nila Umuwi lang siya para magbakasyon ng 2 linggo. 2 linggo. Pag pinatid siya balik sa abroad, and then doon nangyari trahedya dahil po sa bollard na dinikit lang ng paste o ng kanin. Yung nangyari yung nangyari sa bollard sa NAIA. Ngayon pina-audit tuloy ngayon lahat ng mga PPP projects under the Duterte administration kasi marami mga infrastructure projects na minadali na ngayon nagkakaproblema tulad yung sa Isabela, 'di ba? Yung bumagsak na tulay sa Isabela. Rin yan Duterte administration project din yun. Meron pa sa Cagayan ba yun? Sa natulay din. Diba? So, yung bollard kasi, doon ako natatawa kasi, yung mga kritiko ng administrasyon na to, ang bilis, di ba? Ayan,
namatay dahil sa graft and corruption. Dapat naman Tama naman, di ba? Ang problema, hindi na nasilip na yung bollard pala na yan, inilagay nung panahon nung kanilang kanilang iniidolo, no? na kanilang iniidlo amo. Oo. 2019 po, nailagay yung bollard. Nung tinignan, parang 2 inches lang yata yung baon. Oo, na parang diniin. Parang nga sabi nga, dinikit lang ng paste o dinikit lang ng kanin. Di ba? Kung naging maayos yung kasi nakikita man natin yung ibang mga bollard na maayos sa pagkakalagay. Ang nasisira yung sasakyan, hindi yung bollard. Diba, marami nga naglabasan na after marami naglabasan na video sa social media. Kung paano sa ibang lugar yung mga bollards ay epektibong pumipigil ng ng mga incoming na sasakyan gaano man sila kalaki o gaano kabilis yung speed ng ng pagtakbo ng sasakyan kahit nga truck kayang sirain ng bollards. Oo, kaya nga 'di ba kung naging maayos lang yung pagkakalagay ng mga bollard na yan, wala sigurong namatay. Mm-hmm. Kung 8 million pesos yun halaga nung installation ng kaya bollards na yun. Sana isa rin yan sa may isaayos, no? Kaya dapat yung mga ating i-elect, no? Sa Monday, lalo yung mga mambabatas na co-conduct ng investigation in aid of legislation, sana maging seryoso sa kanilang mga investigasyon. Mm-hmm. Yung sana pag nagkaroon ng investigasyon, magkaroon ng rekomendasyon. Diba? Anong findings? Lagyan ng closure, hindi yung gaya niya yung Parmali, no? Yung Parmali, panahon pa lang ni dating Pangulong Duterte, inimbestigahan na yan nila dating Senador Gordon. Mm-hmm. Ano nangyari? Walang closure. Wala yata nakakasuhan doon sa Parmali. Actually, ito kahit yung Quadcom, yung Quadcom, nag-iimbestiga yan, no, nung sa House Quadcom, inimbestigahan yung illegal, yung war on illegal drugs, saka yung mga pogo. Isa sa na-uncover dyan, no, yung sa Parmali, may kapartner si Michael Yang na si Lin Wei Xiong ba? Basta sa Alan Lim. Ang Pilipino name niya sa Alan Lim, Lin Wei Xiong, no? Na asawa ni Rose Lin. So nung nag-iimbestiga sila, nakita lang na involved, no, o di umano si Alan Lim sa drug trafficking. At dinideny pa ni Roslyn, no, na siya, no, na late lang yun na kaya si Alan Lim, pero nung tingnan yung birth certificate anak nila 2004 ganun nagkaroon ng investigasyon na isang court si Alan Lim, si Roslyn doon sa investigasyon, walang closure, walang kaya ngayon yun pati sa Pogo, no, involved si pinakamalaking Pogo network sa Pilipinas, si ay hawak ni Roslyn. At tumatakbo yata ngayon. Ngayon tumatakbong kongresista bilang kongresista sa District 5 ng Quezon City. Kung nagkaroon po ng closure yan, sana di nakatakbo. Kung nakasuhan. Oo. Kung nakasuhan. Ano ngayon ang pwedeng implikasyon nito? Kapag nanalo po si Rose Nonolin at nag-imbestiga ulit ng Kongreso, kasama siya sa mag-iimbestiga. Sino imbestigahan? Sarili niya. At saka sa laki ng budget, sa laki ng gastos. Kasi balita ko diyan sa Quezon City, matindi ang labanan diyan ni Roslyn tsaka ni Alfred Vargas ba? Ang kalaban PM Vargas. PM Vargas. Kapatid ni dating congressman at ni konsehal Alfred Vargas. Ang lumabaha ang diyan ngayon, ang pera. In fact, kasi kahit sa mga kasama natin sa media, maraming lumalapit sa akin na nilalapit yan si Roslyn na may mga may mga Misaryo. operation na hindi pwede. Marami at saka malaki yung budget unusually bigger than the normal hindi natin sasabi pero bakit may mga gadong emisaryo? Hindi ko po alam. So kaya yun ang nakakaano diyan, no. Sabihin kapag nanalo, feel mo yung the prey becomes the hunter, no. Yung iniimbestigahan siya na mag-iimbestiga. Mahirap pong yan. At isa pang
Marami talagang ganap ngayon mga katambay. Actually kahapon pa, kagabi napuyat ako sa sa malaking kaganapan, global event, yung yung pagkakatalaga kay Julius Robert Francis Prevost na ngayon ay tatawagin nating Pope Leo XIV. Habemus Papam. Habemus Papam. We have a new Pope. Yun. At saka inabangan ng mga Pilipino. Tingnan mo yung mga kahapon, daming nanonood sa sa live stream ng nung kasi nga isa sa contender si Bishop Tagle. Cardinal Chito Tagle. Oo. At actually marami nga doon mali kasi ibang mga sa social media, maraming fake news na hindi pa nag-start yung second day ng conclave. Meron na mga fake news na lumalabas na si Cardinal Chito Tagle na yung yung napili. Kaya nung lumabas yung actual na resulta, maraming disappointed na Pilipino. Naniwala kayo sa fake news kaya nga kasi ako nakikita ko itim na usok dun sa galing tambucho ng jeep na sundan ko yung first round ng voting second day, itim na usok pa. And then after siguro mga 2 hours, yun, medyo ang ganda nga nung paglabas ng nung puting usok. Meron pang kalapating puti na na sa may chimney. Tapos nung lumakas na yung usok, ang ganda ng background pag yung ng usok na bahis, tapos saka yung lumilipad yung yung hindi mo alam parang 'di ba? Iba yung simbolismo nun nung puting kalapate. Ang ganda nga biglang umusok na yung puti. Lumabas yung usok na puti. May papa na, 'di ba? Tapos na fake is pa rin sila. American pala, Peruvian pala. Peruvian siya, pero meron siyang holder siya ng American citizenship. Ilang papa inabot mo? 4 na yung Pope Leo, kaya lang bata pa ako noon tapos si Pope John Paul II, tapos si Pope Benedict, Pope Francis, ito ikalima. Inabot ko si Pope Paul VI, Pope Paul VI, Pope John Paul I, Pope John Paul II, Pope Benedict, Pope Francis, pang-anim ngayon si Pope Leo XIV. Pero wala tayong sinabi kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Siyam napapainabot niya. At saka siya nga raw kinausap niya abi nga ni may mga memes na lumalabas, cute mga lumalabas na mga memes kay Senator Juan Ponce Enrile. Sabi niya, siya pa raw nagkumbisi kay Michelangelo na pinturahan yung Sistine Chapel ng ng Last Supper. Pero yun, sana nga po maging maayos yung at bata pa si Pope Leo. 69 na. 69, 70. Pero sana maging maayos yung mamalakad ngayon, no? Sana medyo medyo conservative. Kasi medyo liberal to si Pope Francis. Pope Francis. Maraming communication sa kanya nung nakaraang kanyang kanyang panunungkulan bilang papa. At siya, mathematician siya yung bago nating bago nating mathematician papa. To. Oo. Ang mas alam niya ang cos kaysa sa sign. Oo. At yun, binabati natin ang ating buong simbahan ng Romana Katolika ng magandang Habemus Papam. Debatiin natin si ating kapatid, si Cecilia Manalo Lagmay. Happy birthday. Happy birthday. Historical yung birthday mo ngayon. Sis bilo mo. Meron ka ng bagong papa kasabay. Nag-birthday ka lang, may bagong papa na. At si MJ Mendoza nanonood ngayon. Tsaka si Yana De Jesus nanonood din. Si Christy nanonood din. At po si Joan Tigno, nagpapa-shoutout din. Diyan sa VMAPA. Santa Mesa. Sino yan? Yan? At si Lisel de la Cruz, nanonood din siya. Shoutout kay Lisel. So, ayan mga katambay. Samahan nyo kami. Huwag kayong aalis. Dito lang tayo tumambay sa paborito nating tambayan sa Barangay 1206. The future of AM radio. Bago lahat, balik po tayo sa studio para magpakilala. Magkabalik po, huwag kayo alis. Di ka ba sa food trip?
Tara na sa isang katakam-takam at nakakabusog na food adventure. Makakasalo natin ang pambansang pantanggalumay, Mark Logan. At Daniela Sanggalang. Halika na, refoodly ka na sa Pilipinas. Tuwing Miyerkules, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Dito lang sa radyo ng Bagong Pilipinas, D1 1206, the future of AM radio. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. The 1206 AM is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at logansrunprod@gmail.com or get in touch with us at 02-7001-3053. The 1206 AM, the future of AM radio. Mga showbiz chika at intriga. Ano nga ba ang latest sa mga paborito mong artista? Huwag mag-alala dahil sina Miss F at Joey Austria na ang bahala. Dadalhin nila sa inyo ang latest trending topics at freshest news in the showbiz world. Dito sa EPAL o EPAL, eto pala ang latest. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mula alas 12:30 hanggang alas 2 ng tanghali. Dito sa Duwan 1206 AM, ang radyo ng Bagong Pilipinas. Ngayong halalan 2025, panahon na para buuin ang Boto Starter Pack mo. Hindi ito basta checklist lang ha. Ito'y gabay para siguruhin na informed, empowered at handang-handa ka sa pagboto. Kasama sa starter pack na ito ang mga bagay na hindi mo pwedeng kalimutan, mula sa valid ID at precinct number hanggang sa pagiging kandidato expert. Kasi ang boto mo hindi lang basta papel, ito'y superpower mo bilang isang mamamayan. Ano, ready ka na ba para bumoto? Ngayong eleksyon, summer vibes ang halalan, kaya dapat ready ka na sa init. Ano ang mga dapat gawin at dalhin? Payong o sombrero, panyo o bimpo. Inumin, dapat sariling tumbler o water bottle. Pamaypay o mini fan. Sunblock. Komportabling damit at sapatos. Tandaan, walang pagsisisi kung pinili mong maging komportable, hindi fashionable lang. Okay, gear up na tayo for a smooth, hassle-free voting experience. Dito na yung mga essentials na siguradong makakatulong para walang drama sa iyong pagboto. Valid ID, kopya ng precinct number at polling center. Listahan ng mga kandidatong pinag-aralan mo na. Ballpen, face mask at alcohol. Power bank, pasensya at good vibes. Bonus tip, i-follow ang official pages ng COMELEC or local government para sa mga real-time updates tungkol sa presinto, oras ng pagboto at mga advisories. Boto na! Basta ready na ang starter pack, sama-sama tayo sa Halalan 2025. Okay. Okay, nagbabalik ko ang tambayan. Dito sa back. Barangay 1206. Welcome back. Maraming salamat kay Boss Mark Logan para sa reminder no sa Monday. Magdala ng ng ballpen, alcohol, tubig. Tubig, importante tubig kasi sobrang init eh. Nga pala no, sa Monday, mayroon pong special na para sa mga senior at mga PWD. Magsisimula po yung botohan para sa mga natin 5 o'clock. So, pwedeng maunang bumoto yung mga senior. Buti sila na 5 a.m. to 7 a.m. Mauna sila para
hindi pa mainit at hindi pa ganoon kahaba yung pila. So yung mga hindi naman senior citizens, wag naman po natin silang sabayan. Siguro dumating tayo doon mga ano na, mga after mga 7 or 8 na tayo pumunta. Ito, bago pala, no, ngayon ko lang napansin to, no, mapapanood nyo rin po pala kami, no, sa TV, no. Ngayon, no, napanood nyo nga sa TV ngayon. Basta puntahan nyo lang sa Digital Channel 17. Ano, ano po, available na po ang programa natin sa TV. Sikat chupoy na pala tayo. Oo. Sa TV tayo. Hindi lang sa radyo, sa meron Kaya tayo nga. sa TV. Anyway, kahapon, no, nagpunta po ako ng Supreme Court. Personal po ako nag-file, no, ng petition for disbarment ni dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Yun. Kaya kahapon exclusive sa sa Daily Chronicle Daily yung balita na yan. Ano yan actually noon ko pa pinag-isipan mag-file ng disbarment case kasi nangyari diyan nung kainitan ng diskusyon sa budget, no, yung 2025 budget. Isa si dating speaker ng Congressman na Bebot Alvarez, yung mainit. Sabi niya, dapat pasuspinde sila Speaker Martin Romualdez, ganyan. Ako alam ako andun ano bang ko doon, di ba? Pakialam ko, kung may mali, pasuspinde. Pero sabi ko, naalala ko, may issue to si Congressman Alvarez, no? Noong last year, yung nag-issue siya ng mga statement, no, na criticizing yung hindi na simple criticism yun, sabi mo bangag, adik yung presidente, tapos withdrawal of support ng AFP. Tinatawagin na para mag-withdraw ng support yung AFP sa ating presidente. Seditious po yun. So sabi ko, ano nangyari dito sa nakita ko, parang imbis na suspindihin, parang tinapik lang. Parang ganun lang, di ba? Tama na. Sabi ko, dapat parang may mali rito. Kaya sabi ko, tayo bilang mga media, no, sulat tayo ng sulat, ini-expose natin yung mga katiwalian, pang-aabuso ng mga namumuno or Pero tapos, yun pala, ito mga dapat umaksyon, wala namang ginagawa. Dapat doon pa, final na to ng kaso Bakit hindi siya kinasuhan ng Hindi kinasuhan, di ba? Act of sedition yun yung hihilingin mo sa Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng support sa kanang Commander-in-Chief. Nananawagan ka ng revolusyon nun nung may kausap ako noon, nung time na yun, sabi niya, yan, ground for disbarment. So sabi ko, sige, pag-aralan natin to, file natin disbarment. That was January, February. So nung naayos po yun, dapat ipapile ko na po yan. Kaya lang, na-overtake tayo ng events kasi inaresto naman si dating Pangulong Duterte. So sabi ko, sige, muna tayo, hold muna. Pero kahapon, sabi ko, dapat na itong hindi na pwedeng palampasin to. Masyad ng So yun, final ko po kahapon, yun, tungkol dun sa yung mga kanyang mga statement, no? Marami siyang binanggit doon na Actually, napakadelikado ng ginagawa niya. Yun lang yun ang tawagin mong stupido si Secretary Lagdemeo, yung tawagin mong bangag ang pangulo. Pwede na yan nag-unbecoming sa isang abogado Sa abogado ka mag-aakusa ka sa isang tao kahit na sabi mong hindi siya presidente, kahit ordinaryong tao obligasyon mo na magpresenta ng ebidensya. Ngayon, kung wala ka namang ebidensya, tapos abogado ka na magbibintang ka sa isang tao publicly, na isa siyang drug addict, may problema sa iyo. Baka dapat kang questionin kung yung yung pag-practice mo ng abogasya o ng batas. Saka yung tawag dito i-divulge mo yung wala tayong kakayanan para lumaban sa China. Ako ayoko rin po makipaggera. Pero para sabihin mo yung gano'n na hindi tayo mananalo diyan. Binebenta mo na yung bansa mo. Actually nung naalala ko bata pa ako pero nababasa ko na yung nung parang
nag-speech din yata si silang Ninoy Aquino. Noynoy Aquino. Ninoy Oh, Aquino. Ninoy Aquino, Ninoy Aquino. Yung sinabi niya na na kung makipag-gera tayo sa Malaysia, hindi tatagal ng 3 araw yung bala natin. Yung ammunitions natin. Yung ammunitions. Kaya yon binenta mo no yung bansa. Oo, doon na siya kinasuhan ng 'di ba? Doon nakasuhan ng sedition si Ninoy Aquino kaya siya nakulong. Ito, sabihin mo naman na wala tayong hindi tayo mananalo so wag tayong lumaban. Hindi ba tayo nakipaglaban? At yung speech din na yun Ninoy Aquino, yun din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng MILF. Di ba? Dahil si Nurmis Mari nun, professor sa UP, at nung marinig niya yung speech niya, ni Ninoy Aquino, doon siya namundok at italayo yung MILF dahil feeling niya, kasi ginamit ng dating Pangulong Marcos Sr. yung mga Muslim para mag-train ng mga elite na forces laban sa Malaysia. Lumalabas ngayon hindi naman pala totoo yung Gabida Massacre na yan. Wala naman pala talagang ganung nangyari. Biro mo, 'di ba, mga statements niya kapag pinayagan natin pumutok yung gera sa West Philippine Sea. No? Ayun. Kaya pala Magkakalat yung mga dead bodies, yung kanyang mga termino hindi po, sabi ko hindi po natin gusto magkagera. Ako ayoko magkagera. No? At ayoko din makipag-engage ng labanan sa ibang bansa, sa China, Pero hindi mo dapat sabihin 'yon. Pinapahina mo na 'yung yung loob tatahimik ka na lang. Ako personally, marami kong puna doon sa handling ng claim natin sa mga disputed islands diyan. Pero hindi po ako magsasalita ng ganun. Kung ako yung public official, hindi ko po magkasalita ng ganun kasi magiging, di ba, titingala ka ng mga tao tapos ganun salita mo. Ano yung mangyayari, diba? May impluwensya mo sila na ganito mangyayari. treasonous yun kasi dati siyang House Speaker ng Kongreso. So third in line sa kapangyarihan. Hindi. Tapos Hindi naman third. Nandiyan yung presidente, Vice President, Senate, pang-apat siya. Fourth in line ka. Tapos didibulge mo na kapag magkaroon ng conflict, hindi tayo mananalo dyan. Tama, naman yun. Siguro pwede namang sabihin, naayon natin may kapag karoon talaga ng conflict, pero yung pahinain mo yung loob ng sambayanan. At the same time, meron ka pa dudugtungan na dahil dyan, dapat na mag-withdraw ng support ang ating AFP. Treasonous na yung statement mo, tapos ngayon dinagdagan na pa nang nananawagan ka ng sedition, ng revolusyon, na pabagsakin yung nakaupong administrasyon dahil nga sa tingin mo ay hindi tayo mananalo sa isang foreign power. Parang talaga yung double whammy ng yung kasalanan sa sambayanan niya. Tapos paulit-ulit lang bangag. Si presidente, pati yung kanyang special assistant to the president, si Secretary Anton Lagdameo. Sabi niyang bangag din. Ka-jamming daw. Tatawa po ako, una 2016 pa lang po naghamon na ng drug test. Etong si Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo siya as Vice President. Binigay niya po yung resulta ng kanyang drug test, negative po. Nung 2021, bago mag-eleksyon nung sa presidential election, nagpa-drug test po ulit si Pangulong Bongbong. Negative na naman. Binigay sa St. Luke's yata tsaka PNP accredited negative. So, ano ba kailangan mong drug test para sabihin mo negative? Di ba? Kasi yung pong droga, kapag nagpa-drug test ka, hindi yan na gumamit ka kahapon, tapos after 1 week nagpa-drug test ka, maging negative. Hindi po yun na yung mga residue po yan nasa katawan mo. Lalo sa buhok.
Oo. Pilit sila ng pilit na ano, na tapos diba naglabasa pa ng yung mga video. Yung video yung Pulburon na Oo. pinagpipilitan na lumalabas galing kay dating spokesperson Harry Roque at pinipilit niya na patunayan ng administrasyon na hindi totoo yung video at magpa-drug test na ulit, ng pa-drug test na naman. Alam mo, doon ako tawan-tawa sa video na yan kasi alam mo, ipinaglagyan ng ng shabu raw ng cocaine. Para lalagyan ng tawas di ba? Kung bibili pa kayo tawas sa palengke, ganun po lalagyan nun Tsaka kamukha ni Kim Jong-il Ang cheap naman nung nagbebenta ng cocaine na 'yon, ang mahal-mahal ng cocaine, di ba? Magkano ba nga sa street niyan? Tapos lalagyan tawas. At ang irony nito, 'di ba? Pinagpipilitan ni dating spokesperson Harry Roque na magpapatunayan ng administrasyon na hindi totoo yung video niya, yung pulburong inilabas niya. Dapat magpa-drug test. Pero nung siya yung spokesperson ng Malacanang, nakaupo at may mga kahilingan o suggestion sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test dahil nga naliling sila sa kila Peter Lim. Ang direct statement niya is magpapa-drug test ang presidente kung gusto niya, hindi dahil sa pinipilit nyo. Kaya nga, di ba? So yung meron siyang magkaibang pagtingin sa isang sitwasyon depende sa pinagsisilbihan niya, di ba? Yung pinagsisilbihan niya dati naliling sa droga. Sabi niya hindi pwedeng po drug test. Tapos yung nakaupo namang administrasyon na kinakalaban niya, pinipilit niyang involved sa droga, pwedeng magpa-drug test, di ba? Kaya nga, di ba? Double standard Tapos ito nga, pati yung Kongreso mismo, tingnan mo, pinalampas mo yung mga seditious statement ni Congressman Bebot Alvarez. So, kailangan pa ba kagaya namin para You tell me. mag-file? Diba? You tell us, Congress. You tell us. Bakit nga ba? You tell us. Diba? Nandyan kayo. Kayo nag-expose yan. Ganyan yung sa mga maisog rally. Hindi nyo ginawa ng paraan yan. So, kinakailangan pa ba ng isang Charlie Manalo para mag-file ang gumawa ng aksyon laban kay Congressman Alvarez. Buti na nga lang wala nakinig sa kanila Oh. 'Di ba? Nung kasi sa isang rally niya sinabi 'yun, 'di ba? Ni public rally ng Maisog nung former House Speaker Bebot Alvarez nung kanyang hiningi sa AFP na mag-withdraw ng support sa kanang Commander-in-Chief. Buti na lang wala nakinig. So, sa ngayon, hindi natin alam kung syempre, nakaka-file lang po kahapon. Hindi natin alam kung ano magiging resulta niyan. Pero, sana, pag may mga ganyang kaya nga po kami nandito sa media, kaakibat, ano nyo pa kami? Ano tawag doon? Karamay, kakampi. Para tulungan mag-expose ng mga katiwalian, ng mga pang-aabuso. Pero sana naman, gawin niyo naman yung nararapat na aksyon, hindi po tayo papogi lang dito. Doon mo rin makita na mataas yung tolerance level ng ng present administration. Diba? Ilang beses siyang natawagan na bangag niyan ang walang para sa kanya diyan si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya bangag. Sa kanya nang galingan si Vice President Sara Duterte, palagi siyang sinasabing bangag. And then ito si Speaker Alvarez. In fact, pati si Pangulong Rodrigo Duterte, diba? He asked the AFP to withdraw support kay PBBM. Di sa pinapatulan pumatol lang naman si PBBM nung pinagbumura siya, pati asawa niya ni VP Sara. Ganito po yan yung pag-criticize pagpuna sa kung sino man nakaupo ay po yun, normal po yun kasi dahil sila namumuno, we expect na mag-deliver sila ng yung karampatang paglilingkod para sa atin. So respected of that, so hindi kung hindi natin sila pulihin, trabaho niyo yan, hindi naman natin kailangan pulihin para dahil sa pagganapan ng trabaho nila, kung pupulihin natin, natin yun, decision natin yun.
Pero yung pagpuna, normal po yun na kapag mayroong ginawang mali yan, pupunahin po natin. Ang naging sistema lang po, yung pagpuna ng dating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon ng Marcos, hindi po pamumuna. Paninira po yun ng walang basihan. matibay na batayan. On the contrary, napatunayan nga hindi totoo yung kanilang paninira dun sa droga kasi nagpa-drug test. Ang sabi pa dati ni Pangulong Duterte, nagbigay daw sa kanya noong 2002, 2001 ng drug list sa PIDEA. Mayor pa raw siya, mayor pa nung ano. Mayor pa raw siya nung 2017 yan. Hindi, 2000 mayor pa siya 2002. nung ibigay sa kanya. 2002. Sabi ng PIDEA, ba't ka namin bibigyan kung mayor ka lang ng Davao, ba't ka namin bibigyan ng listahan ng nasa drug watch ng national level? Kung mayor ka, yun doon na sa nasasakupan mo. Local lang. Local lang. Di ba? At sinabi pa rin ng PIDEA ngayon. Kasi nung panahon nila, nung nakaupo siya, ang Duterte administration, sinasabi na merong drug list, no, ang PIDEA. Hindi kumikibo ang PIDEA. Pero ngayon, sinasabi ng PIDEA, wala naman kaming pinrepare na listahan eh. Wala kaming binigay sa'yo. So, yun, di ba? Kasi nipilit ni gawa-gawa lang yan. Pangulong Duterte na nasa listahan daw si Pangulong Bongbong. Sabi PIDEA, wala kami listahan na binigay sa'yo. In fact, pati yung nasa testimonya diba nila Garma na yung listahan na yan ginawa lang nila nung nakaupo na sila para ma-justify yung drug war. Kaya nga. So, ang nakakalungkot lang dito na sa dami ng mga mga fake news na naglalabasan. Yung ibang kasinungalingang lumalabas, yung iba may mga taong naniniwala eh. 'Di ba? Kasi sabi nga, a lie often said sometimes becomes the truth. So yung maraming naniniwala na na baka nga yung Bukod doon kasi syempre pagka yung para mga kabayan may nakapaoho di ba yung ganun mga blind yan, followers. So papaniwalaan nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan at hindi nila paniwalaan yung lang paniwalaan, di ba? Ano yan naka-mindset na yan So kahit anong paninira mo sa kung anti-Marcos ka, kahit ang paninira sabihin tungkol kay sa mga Marcoses, paniwala nila yan kahit na tabi-tabingin na yung pero kung kung para sa kanilang niidolo, kahit anong sabihin mo diyan, hindi nila papaniwalaan na na basta kontra doon sa interest ng kanilang Bawa kahit yung sa national yung sa national debt natin di ba? Pinalabas nila ang present administration ay ang pinakamalaking inutang na 15 trillion na yung utang ng Pilipinas natin ngayon. Ang hindi nila sinasabi na yung utang ng Pilipinas nung bago umupo si Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa 6.3 trillion lang. Nung umalis siya sa pwesto, 13 trillion 'yan ang iniwan niyang utang. So kung sabihin man natin 15 trillion ang natin current national debt natin, 2 million doon ang inutang ng administrasyon at 2 trillion pala ron ang inutang ng nadagdag ng current administration at 2 trillion na rin mahigit ang ibinabayad niya for debt servicing sa mga inutang nung nakaraang administrasyon. Kaya kayo, di ba? So ang daming mga kasinungalingan na binabato. Walang walang mga basis, walang dahil kasinungalingan. Problema nga dito kay dating Speaker Alvarez, tinaas pa niya Oo. Tinaas pa niya yung panawagan withdraw support and then i-turn over ang seat of power kay BP Sara Duterte. Napaka self-serving Diba? So walang ginawa diyan yung Kongreso. Ako yung harapan sinasabi ko wala pong ginawa ang Kongreso diyan. So kinailangan pang isang simpleng mamamayan, isang mamamahayag kagaya ko ang mag-file, ang umaksyon laban sa mga pananalita ni dating Speaker Alvarez na nag-iimbita ng sedisyon, Very napakaseryosong panawagan yung yung ginawa, yung sinabi niya na yun, diba? In public na.
pinag-withdraw mo ng ng support yung yung Armed Forces of the Philippines. That's seditious act talaga yun eh. Tsaka ba ka ng revolusyon? Pangalawa, sabihin mo na i-turn over yung yung kapangyarihan sa Vice President. Di self-serving kasi nakadikit ka ngayon diyan, 'di ba? Oo. Kitang-kita naman yung PC ng ng pinagagawa niya. Samantalang Itatali. samantalang ang Alvarez at mga Duterte hindi naman talaga magkaibigan yan. In fact, nagkaroon nga ng falling out yun during the Duterte administration eh. Dumistansya dyan si Alvarez simula nung napatanggal siya sa House Speaker eh. Oo. Nagkasundo na lang sila after nang maupo si BBM eh. Kasi kailangan lang magsama-sama para pabagsakin si BBM. Yun, diba sabi ko nga kayo na, diba? Pinapaniwalaan nila kung gusto ng paniwalaan at disregard yung mga ayaw ng paniwalaan. Bawa gaya ng nangyari ng karaan, diba yung kay Congressman na Pulong. Oo. Diba? Inflation kasi. Kaya 1,000 lang binayad sa babae. May kwento kasing lumabas na ganito, no, na saka nagsalta yung lalaki, di ba? Oo. Nagsalta yung binugbog eh. Meron siyang statement, pero ngayon naglabas ng ng version yung kampo ni ng mga Duterte. Siguro mga supporter nila, no. Mhm. Audio na andaw. Kaya daw ginulpe, no. Hindi umano, no, kaya ginulpe ni kung Pulong, yung lalaki, pangalan si Piston. Oo. Kasi daw nagbubugaw ng mga minor de edad. Pero audio lang po 'yun, so pwedeng i-edit 'yan eh. Oo. Tsaka Diba? meron na kasi mga deepfake ngayon na pwede kang pwede kang gawa ng audio content Oo. na hindi naman nanggaling sa iyo 'yun. Kahit kayo, 'di ba? Bawa nagkasalta kami, pwedeng i-edit 'to na iba na yung malabas sa bibig Gagawa namin. ka lang ng script tapos gagamitin yung sample audio natin sa deepfake. Ayaw nilang paniwalaan yung ginulpe. yung statement ng ginulpe. Ang pinapaniwalaan nila yung audio na wala namang Kulang kasi bilan. 1,000 lang yata ko sa iba, inflation eh. Oo. 13,000 yata yung dapat bayaran. Hindi natin, kasi parehong yan. Pero, hindi paimbestigahan natin kung edited yung video. Kasi, kung matandaan nyo, sabi nga ni ang statement agad ni Congressman Pulong, iimbestigahan nila paano nag-leak yung video. Yun ang unang reaction hindi yung denial. Walang denial, walang kung anong dahilan kung bakit nag-leak. Ang kanyang concern ay imbestigahan kung bakit nag-leak yung video at sino nag-leak. Kasi umpisa ng video nun, kasi diba unang lumas na video yung sinasaksak niya yung lalaki na nakabaliktad yung kutsilyo. Mm-hmm. Pero yung umpisa ng video nun, kasayaw niya yung mga babae. Kasayaw niya yung babae. Kasayaw niya yung mga babae. Actually, una kasi nagpalit pa sila ng partner, pinalit. At nung naniningil na yata yung Kaya sa presyo, diba? Inflation eh. So, parang hindi yata ayaw yatang magtubugma yung audio doon sa unang nangyari na sinasayaw niya yung mga babae. Oo. Alam mo na yun eh. Nakita mo na tapos sabihin mo na minor de edad. 'Di ba? Tsaka bakit ka nandun in the first place? Sa isang bar na alam mong pag pinuntahan mo ay may mga ganong babae. Diba? Kaya nga. Yung manager yung babae yung complainant eh. Tapos sabihin mo, ang concern mo lang Bakit nag-leak? bakit nag-leak? Sino nag-leak? Mas maganda yung excuse niya ni VP Sara. Politically motivated yan. Palabas gawa ng mga Marcos camp. Kayo may gawa nun eh. Ginawa niya yan eh. Tsaka napunta ka dyan. Unang-una, mayor ka eh. Ng lugar, congressman ka ng lugar na yan. Mhm. Diba? So, yung pagpunta mo pa lang dyan, medyo problema na yung meron ng problema sa... ba't ka nandyan? Dyan. Bawal nga yan, diba? Sa Oo. mga ordinary government employees nga, diba? Pinagbabawal dyan eh. Pumunta sa kasama mo pa yung may mga bodyguard pa siyang kasama na member ng PNP na nasuspindi na nga yun eh. Oo. Yung mga bodyguards niya eh. Diba? And then,
Sige, sabihin mo nagkaroon kayo ng problema yung di ba? Yung complainant. Eh di sana pinapusasa mo sa pulis mo, sa bodyguard police, yung mga PNP, active Oo. PNP members yun eh. Eh binugbog niya tapos sinasaksak niya ng patalikod Ayun, ng tama, di ba? nakatalikod ng O, sasakyan. nagbugaw pala yan. Eh, bawal yun, di ba? Oo. Bawal yun. Prostitution yun eh. Na prostitution yan. So, nagbubugaw, sana pinahuli mo sa pulis. Mhm. Eh, may bodyguard ka naman eh, na pulis din eh. No, active members ng PNP yun eh. Oo. Yung bodyguards niya eh. Diba? Tsaka pwede siyang tumawag anytime. Congressman ka ng lugar na yun na yung kontrolado ng pamilya mo yun, ang kapatid mo ang ang mayor doon. Diba? Pwede niya papusasa sa pulis eh kung talagang nagbubugong na. Kaya ano yan eh, magandang laban sa sa Davao City, no? Sa Monday, magandang subaybayan to. Magkalaban yung Nograles tsaka Duterte. Duterte. Kasi ako medyo kaya dahil sabi ko nga nung last year si Pastor Tibuloy, Mhm. 16 days po na hinukay, literal na hinukay sa Davao City si Pastor Tibuloy. Wala pong una sabi sila sabi nun na may people power daw sa Davao. Si Harry Roque, siya yung nanawagan ng people power doon. Wala po nangyari, hindi na napigilan. So ganun pa nga ba kalakas yung clout, no? Ng mga Duterte Duterte sa Davao. Makita po natin yan sa Monday. Monday. Day of reckoning. Kaya nga mga katambay, tayo? Konting talinuhan natin sa Monday. Sige, kinabukasan. Kahit sa araw lang. Nabukasan natin nakakataya rito Wag naman yung nag-aaganon lang. Senador. Pabudot-budot, no? Pinangatawanan no? Yung pagsasayaw. Yun ang parang yun ang qualification ng senador magsayaw. Masaya, tsaka kumanta. Diba? Diba? Isa naman, namimigyan ng jacket. Bigyan ng jacket yan. Mainit pa ulo. Mainit pa. Binabato yung mga binibigyan niya ng jacket. Hindi ko alam, hindi pa nanalo. Mainit na ulo, bigyan ng jacket. Hindi ko mamigyan ng jacket. Diba? Mga katambay, maging sana tayo, maging mapagpanuri at mapag-analisa sa hindi porket kaibigan natin, kakilala natin or malapit sa atin, iboboto natin o popular. Nakakatakot din popular lang eh. Ayun nga. 'Di ba? Ang binabayaran mo yung pagsusuklay ng bigote. Oo, tapos sabi siya raw pinakamaraming na-file na bill. Hindi po siya nag-file. Co-author lang po siya. Magkaiba po yung co-author tsaka yung nag-file yung principal author. Para lang sabihin na kasi sabi sisiraan daw si Bigote, no? Senator Bigote. Sisiraan daw kasi nga artista lang, ganyan yung pala maraming pinakamaraming na file na bill. Hindi po siya siya po ay co-author. Kasi pag co-author ka, pwedeng kausapin mo lang yung diba? Pwede makikipirma ka lang dun eh. Sama ako dyan Oo. Pero wala kang ambag dun kahit isang bawel man lang. Kaya lang po co-author para kung meron tayong 24 senators, ang co-author, ikaw yung principal author, tapos nakipag-co-author sa'yo, 12 o 13, edi nakakasiguro ka na Papasa yung bill mo. Bill mo. Diba? Kaya mas maraming co-author, mas maganda. Kaya wag po niyo sabihin na dahil marami siyang siya na yung magaling. Co-author lang po siya, hindi po siya yung principal. Saka kung nanonood ka ng session ng maamaan tayo mga katambay, no? Kung nanonood kayo ng session ng Senado ngayon. At nakasalang yung si Senator Roel Padilla, Bigote, at si Senator Bato. Parang circus, nakakahiya yung ating Senado ngayon. So wag natin dagdagan yung mga ganung mga senador. Yun nga eh. Kung marami naman pa search nyo sa YouTube. Panoorin niyo yung nangyayari ngayon sa session ng Senado. Diba hindi alam ko paano yung procedure. I move. Yan, English yan. Di ba basic lang. Hindi naman to Barkadahan na tagayan yung yung kwentuhan natin diba? Dito sitcom, di ba? Englishin ko na yan diba?
yung sabi English ko na pwede bang patawarin eh. Pero Magbubukan yung chip yung, oh, ano, yung ating, yung procedure hindi mo alam na tinuturuan na nga siya step by step, 'di ba, ni Senator Senator JB. mag-motion ka. Mag-motion ka. Hindi mo ay move. Hindi mo pa masundan. Sabihin, comprehension may problema eh. Di ba? Napakasimple ng comprehension lang. Isang, intindihin mo lang yung sinasabi ko. Makinig ka lang. Eh, hindi niya pa maintindihan. Tagalog na yung sinasabi, ano sa kanya, yung instruction. Mag-motion ka lang. Di ba? Huwag na nating dagdagan ng mga ganong klaseng senador, yung ating Senado, na tanungin mo, isa yung ba yung sumasayaw, tanungin mo, ano ba yung papasa mong ano? Huwag na po natin pag-usapan yan, tsaka na. Oo, bastos eh. Kaya nga saludo ko sa Comelec no na dinisqualify no yung sa Pasig na kandidato, yung bastos na na kandidato. Na sana press ko ng God's gift to women. Magiging kongresista yun, tapos ganun kabastos. Na yung mga nireregla pa, kailangan Mga babae, basta nireregla pa. Nilinaw po, nireregla pa. Ganun ka kabastos. pwede kayo sumiping sa akin. Ano ka? Sobrang pogi. Kaya nang nabasa ko yan ng comment, sabi ko, nakakabilib, no? Pero yun lang, medyo anday pa kasing naka-file na disqualification na hindi pa na-action ng Comelec. Sana ma-actionan naman. Gaya niyan ba, mayroong disqualification petition laban kay Roslyn. Madami. Pati kay Richard Combs pala, meron din. Oo. Tsaka yun nga, sa atin pa rin yan mga katambay yung pagboto natin. Oo. Madala na tayo, no? Nadala na tayo sa mga artista. Although yung mga naunang artista naman na naupo sa Senado, sa Kongreso, medyo productive. Pero pababa yung quality. Sumobra naman po yung natin, yung pag-tolerate sa mga sikat lang. Di ba? Yun nga. Ayun. Kasi may ganyan ding problema sila, di ba? Sila, yung matandang Revilla, na meron pang script, tinuturo at saka paano Pero si Imatandang Revilla, dating DPW secretary yan. Naging cabinet secretary na yan bago Anyway, si Lito Lapid, ganun din. Tinuturuan pa pero itong worst kasi yung kay Robin. Ubus na po ang oras natin, no? Yun. Next week, baka may update na po tayo doon sa final po na disbarment petition laban kay dating Speaker Bebot Alvarez. Tatalakayin po ulit natin yan. Pero sa ngayon, yon sa Monday, eleksyon, trabaho. Madugong trabaho sa Monday. Hanggang siguro hanggang mga third day yan, bilangan. Oo. Yun nga. Noong 2022 ang panawagan mag-ambag ng IBAG wag palang tulugan, di ba? Kasi nung karanasan ng 2016, ngayon sana di ba natin kailangan mag-ambag ng IBAG. Pero bantayan pa natin 'yung una maging busay ang pagpili natin ng mga ating boboto at bantayan natin yung ating boto. Oo. At mabuti nga dahil automatic na yung ating automated na ating election system. Mabilis na yung resulta ng bilangan. Siguro after 3 days meron alam mo na yung trend kung sino yung pumasok. Yun. Mga bate, huling pagbate, no? Mga katambay. Sino ba ayan sila Christy, sila Cecil, sila Shelly, sila Menchi, no? Si Romel Livid. Blessed Friday po. Happy long weekend sa inyong lahat. At yun nga, tawag dito mamaya, no? Pagkatapos ito, si Idol Terence Can, no? Yung Decade of Sound. Abangan nyo, maganda to. Vinyl night nila ngayon, vinyl night. Puro nag-collect tayo niyan, di ba, ng mga vinyl. Kaya ako rin, mahilig ko sa sa vinyl. Mahal na nga ngayon yung mga bago, mga 4,000 to 5,000 plus Depende. Yung mga luma mas mahal. Oh. Pero yung mga bagong labas. Hindi maganda yung yung mga reissue. Parang ni-record lang eh. Okay. May pinapaalalahan na tayo ng ating text. So magandang gabi ulit, mga katambay. Okay. Abangan natin si Idol Terence Can. Kita-kita tayo ulit. Kita-kita tayo ulit next week. Next week. Friday. Kita-kita ulit tayo. Ingat, mga katambay.
fake news equals fake life. Hindi lahat ng nababasa mo online ay totoo. Paano iwasan ang disinformation?